Ako nga po pala si Sheila. At gusto ko lang ibahagi itong karanasan ko doon sa park namin. Napadaan lang talaga ako. Pagod na ako galing trabaho. At ang gusto ko na lang ay makauwi agad. Alam ko namang delikado dumaan doon, lalo na kapag gabi. Pero bukas pa ang ilaw at mas malaki ang daan. Ilang beses ko na rin namang dinadaanan yun. Wala naman nangyayari. Noong gabing yun, tahimik ang park. Hindi yung normal na tahimik, yung parang may pumipigil sa ingay. Walang hangin. Parang huminto ang mundo doon sa park. Habang naglalakad ako sa sementadong daan, napatingin ako sa playground. Nandoon ang slide, ang swing, at ang mga maliliit na climbing bars. Medyo luma na. Kalawangin na ang iba. Doon ko narinig ang tunog. Mahina lang. Parang may hinang tawa. Huminto ako. Nakinig. Akala ko mga bata lang na naglalaro kahit gabi na. Pero nang tumingin ako ng mabuti, may mali. May mga gumagalaw sa slide. Hindi sila normal na bata. Maliliit sila. Masyadong maliit. Mga kasing laki ng 5 taong gulang. Pero iba ang galaw. Mabilis. Parang walang mga buto. Nakaupo sila sa slide. Magtatakbuhan sa hagdan. Naguunahan pababa. Hindi ko makita ang mukha nila ng buo. Pero nakita ko ang mga mata. Berde. Maliwanag. Kumikinang sa dilim. Biglang bumigat ang dibdib ko. Gusto kong umatras pero parang nanigas ang mga paa ko. Hindi ko alam kung ano sila. Hindi ko rin gusto malaman. Dahan-dahan akong umurong. Noong nakaatras ako ng isang hakbang, nakatapak ako ng tuyong dahon. At tumunog ito. Tumigil ang tawanan. Sabay-sabay silang humarap sa akin. Hindi ko na makita ang katawan nila ng malinaw. Mga mata na lang ang nakita ko. Nanlilisik. Nakatutok sa akin. Parang may galit. May isa sa kanila ang tumagilid ang ulo. Parang nagtataka. At doon ko naramdaman, sa akin na sila nakatuon. Tumakbo ako. Hindi ko na nilingon ang playground. Tumakbo ako palabas ng park. Pakiramdam ko, may mga yabag sa likod ko. Maliliit, mabibilis at sabay-sabay. Paglabas ko ng gate, hindi ako huminto. Diretso lang ako pauwi. Pero ilang minuto na akong tumatakbo. Parang hindi nagbabago ang paligid. Pareho pa rin ang tindahan. Pareho ang poste. Parehong sirang bangketa. Doon ko napagtanto, nililigaw nila ako. At sa likod ko, may naririnig akong may hinang tawa na papalapit. Hindi ko na alam kung ilang beses na akong dumaan sa parehong kanto. Alam ko ang lugar na to. Dito ako dumadaan araw-araw. Pero bawat liko ko, bumabalik lang ako sa parehong poste ng ilaw na kumikislap. Parehong saradong tindahan. Parehong basag na sidewalk. Hinihingal na ako. Nanginginig na ang mga tuhod ko. Sa likod ko, naririnig ko pa rin ang mga tawa. Pabulong. Parang naglalaro ng taguan. Hindi totoo to. Pagod lang ako. Bulong ko sa sarili ko. Pero nang tumingin ako sa lupa, may maliit na bakas ng paa sa alikabok. Marami. Nasa paligid ko. May gumapang sa gilid ng mata ko. Mabilis. Parang aninong may mga mata. Hindi ko na kayang tumingin ng diretsyo. At may nakita akong isang pulubi. Nakaupo sa gilid ng daan. Marumi ang damit. Pero ang kakaiba, tahimik ang paligid sa kanya. "Peace, nilalaro ka nila," sabi niya, hindi tumitingin sa akin. Napatigil ako. "Anong sabi mo?" "Mga hindi na alagaan, hindi tao. Mahilig mangligaw ang mga yan," sabi niya.
Sinabi niyang huwag akong lilingon kahit anong mangyari. Huwag akong sasagot kapag may tumawag sa pangalan ko. At higit sa lahat, huwag akong tatapak sa anino ng iba. May inabot siya sa akin. Isang lumang kwintas. Manipis ang tali. May maliit na palamuting parang buto o kahoy. Hindi ko sigurado. Isuot mo. Pag umilaw ang mata nila, humawak ka rito at maglakad lang. Huwag tatakbo. Sabi niya. Ayokong maniwala. Ayokong tanggapin. Pero wala na akong ibang choice. Isinuot ko ang kwintas. Biglang lumakas ang tawanan. Sa paligid ko, isa-isang lumitaw ang mga nilalang. Maliliit, payat, nanlilisik ang berdeng mata. Mas maliwanag na kesa kanina. May isa na halos abutin ng paa ko. May isa na gumapang sa poste ng ilaw, pabaliktad ang katawan. Hinawakan ko ang kwintas. Maglakad ka lang, huwag kang matatakot, sabi ng pulubi. Naglakad ako. Sa bawat takbang ko, nararamdaman kong sinusubukan nila akong iligaw. May biglang kanto na hindi ko maalala. May mga tunog ng boses ng nanay ko sa likod ko. May kamay na muntik humawak sa akin, pero hindi ako lumingon. Unti-unting humina ang tawanan. Isa-isa silang umatras. Naging mga anino. Hanggang sa wala na. Nang makalabas ako sa kalsadang may ilaw ng mga bahay, biglang bumalik ang ingay. May mga aso na, may mga motor, at mga boses ng tao. Napatakbo ako pa uwi. Kinabukasan, binalikan ko ang lugar. Wala na ang pulubi. Wala na ang playground na parang buhay kagabi. Normal na park na lang. Hindi ko alam kung anong klaseng nilalang yung mga nakita ko. At hindi ko rin alam kung sino yung pulubi. Pero nagpapasalamat ako sa kanya. Kasi nakauwi ako ng ligtas. Ako po si Sarah. Bagong pasok pa lang ako bilang sweeper sa munisipyo. Sa probinsya, tahimik, walang masyadong ilaw sa gabi at sanay na ang mga tao na maagang nagsasara ng bahay. Inutusan akong mag-overtime noong gabing yon para maglinis ng municipal park dahil may darating na bisita kinabukasan. Ayos lang yan, tahimik naman dyan, huwag ka lang masyadong tatagal, sabi ng supervisor ko. Bandang 10:00 ng gabi, mag-isa na lang ako sa park. May dala akong walis tingting, daspan at maliit na ilaw na nakasabit sa bewang. Ang mga ilaw ng poste ay dilaw at mahina, sapat lang para makita ang daan. Habang nagwawalis ako, napansin kong parang mas malamig ang hangin sa loob ng park kesa sa labas. Sa bawat takbang ko, may pakiramdam na parang may nakatingin. Pero tuwing lilingon ako, puro puno lang at mga bangko ang nakikita. Akala ko pagod lang. Hanggang sa may narinig akong mabagal na yapak sa likod ko. Tumigil ako sa pagwawalis. Tumigil din ang tunog. Hello? Mahina kong tawag. Alam kong wala namang tao sa park. Walang sumagot. Nagpatuloy ako. Pero hindi na mawala ang pakiramdam na hindi na ako nag-iisa. Sa gilid ng mata ko, parang may mga aninong gumagalaw. Mga hugis tao na nakatayo sa gilid ng mga puno. Pero kapag tinignan ko ng diretso, nawawala sila. Habang papalapit ako sa gitna ng park, napansin kong mas makapalang mga dahon sa lupa. Parang matagal nang hindi nalilinis ang bahaging yun. Sa bawat daan ng walis, may naamoy akong kakaiba. Amoy lupa na bagong hukay, kahit simentado na ang sahig. Biglang namatay ang ilaw ng poste malapit sa akin. Isa lang muna, tapos isa pa. Hanggang sa kalahati ng park ay nabalot ng dilim. Doon ko narinig ang mga bulong. Hindi mawala ang salita, parang dasal. Parang maraming bibig na sabay-sabay nagsasalita.
Nanindig ang balahibo ko. Hindi ko na maigalaw ang walis sa kamay ko. Sa harap ko, may isang anino na unti-unting bumubuo ng hugis. Nakayuko, parang nagdadasal. Sa paligid niya, may iba pang aninong unti-unting lumilitaw. Nakaupo sa mga bangko, nakatayo sa damuhan, nakapila sa gilid ng daan. Hindi sila lumalapit, pero ramdam ko, pinapansin nila ako. At doon ko narinig ang pinakamalinaw na bulong sa lahat. Matagal na kaming hindi nalilinis. Nanlamig ang buong katawan ko. Hawak ang walis, napaatras ako ng isang hakbang. Hindi ko alam kung tatakbo ba ako o sisigaw. Ang alam ko lang, hindi na ito simpleng overtime. At sa likod ng park, may nakita akong lumang lapida na bahagyang nakabaon sa damuhan. Halos natatakpan ng mga dahon. Hindi ko na kayang umatras pa. Nakatayo lang ako roon. Hawak ang walis na nanginginig sa kamay ko. Habang unti-unting dumadami ang mga anino sa paligid. Hindi sila gumagalaw papalapit, pero parang lalo silang nagiging malinaw. May isang matanda na nakaupo sa bangko. Nakatungo, parang may hinihintay. May babaeng may hawak na bata, pero wala ang muka. May mga lalaking nakatayo sa ilalim ng puno, nakapila. Lahat sila nakatingin sa akin. Biglang may dumaan sa tabi ko. Ramdam ko ang lamig, parang may humahaplos sa braso ko. Napabitaw ako sa walis, bumagsak ito sa sahig. At sa tunog pa lang nun, sabay-sabay silang bumaling sa akin. Doon na sila gumalaw. Hindi mabilis, hindi rin marahas. Palapit lang sila ng palapit. Bawat takbang ay may kasamang bulong, mga pangalan, mga petsa, mga dasal na putol-putol. Bakit ka nandito? Matagal na kaming hindi dinadalaw. Nilimot na nila kami. Napaatras ako hanggang sa maramdaman kong may humahawak sa likod ng damit ko. Malamig ang kamay, basa, parang galing sa lupa. Sumigaw ako at napaluhod. Pasensya na po, hindi ko alam. Nagtatrabaho lang po ako, sabi ko. Biglang tumahimik ang lahat. Sa gitna ng katahimikan, may isang lalaking mas malinaw kaysa sa iba. Lumapit siya, nakabarong siya, luma, punit-punit. May marka ng lupa ang liig at dibdib. Hindi mo kasalanan, pero paalala ka, sabi niya. Itinaas niya ang kamay niya at biglang nagbago ang paligid. Hindi na park ang nakita ko. Mga lapida, marami, siksikan, walang ilaw, walang pangalan ang iba. Naririnig ko ang iyak, ang dasal, ang kampana ng simbahan. Matagal na panahon na ang nakalipas. Dito kami inilagay, tinubuan, tinaniman ng damo, tinayuan ng park, sabi ng tinig sa paligid. Bumalik ang anyo ng park. Isa-isa silang umatras, parang hinihigop ng lupa. Bago tuluyang maglaho ang huling anino, may bulong na iniwan. Sabihin mo sa kanila, hindi pa kami umaalis. Kinabukasan, nilagnat ako. 3 araw akong hindi pumasok. Nang makabalik ako, tinanong ko ang matandang taga-barangay. Tahimik sila sa una. Hanggang sa isang matanda ang nagsabi. Doon ko nalaman ang totoo. Sementeryo pala talaga ang park noon. Lumang libingan. Panahon pa ng digmaan at epidemya. Nang mapuno, tinabunan na lang at tinayuan ng park. Matapos yun, hindi na ako muling nag-overtime at hindi na rin ako pumasok. Tawagin niyo na lang po ako sa pangalang Ken. Sarado na ang park ng gabing yun. 11:00 na at ako na lang ang naiwan sa loob. Nagja-jogging ng late.
Pilit hinahabol ang pagod. Tahimik ang paligid. Tanging ilaw lang ng mga poste at kaluskos ng dahon ng kasama ko. Habang papalapit ako sa exit gate, may narinig akong sipol. "Boss, sarado na po." Napalingon ako. May lalaking naka-uniforme. Isang guard. Maayos ang suot, may flashlight at may ngiting pilit. Pasensya na. Lalabas na po," sabi ko. Tumango siya at itinuro ang daan. "Doon po. Samahan na kita. Delikado na rin dito sa gabi." Nagpasalamat ako. Habang naglalakad kami, napansin kong hindi tumatama ang ilaw sa mukha niya. Maliwanag ang paligid pero parang may aninong nakadikit sa kanya. Tahimik siyang naglalakad. Walang yabag ang sapatos. Pagdating namin sa gitna ng park, bigla siyang huminto. "May problema po ba?" tanong ko. Dahan-dahan siyang umarap sa akin. Doon ko nakita, wala siyang mata. "Hindi lahat nakakalabas," sabi niya sa boses na parang sabay-sabay ang bulong ng maraming tao. Biglang bumaba ang temperatura. Namutla ako. Namatay ang mga ilaw ng poste. Isa-isa papalapit sa amin. Tumakbo ako. Narinig ko ang mga yapak. Ngayon ay mabigat. Maraming paa. Sabay-sabay. Hindi na siya nagsalita. Tumakbo lang siya sa likod ko. Mas mabilis. Sa mismong gate, may humarang. Isa pang guard. Pareho sila ng muka. "Dito po ang tamang labasan," sabay nilang sabi. Sumigaw ako at pumikit. Pagmulat ko, nasa labas na ako ng park. Umaga na. May mga tao na. Parang wala nangyari. Akala ko panaginip lang. Hanggang sa mapansin ko ang damit ko. May marka ng putik sa likod. Parang may humawak. Kinagabihan, binalikan ko ang park kasama ang mga kaibigan ko. Tinanong namin ang admin. "Guard? Wala na pong night guard dito simula noong may namatay," sabi ng babae sa opisina. Ipinakita niya ang larawan. Isang park guard, naka-uniforme, may flashlight at iis ang muka nung nakita ko kagabi at nang nasa larawan. Nalaman naming inatake siya sa gitna ng park. Ilang taon na ang nakalipas. Matapos daw mamatay ng guard, ay nagpaparamdam na ito doon sa park. Ako nga po pala si JR. Gabi na nang makapagdesisyon akong dumaan sa park. Hindi yun ang unang beses. Shortcut yun pa uwi. Mas mabilis, mas tahimik. May mga ilaw naman kahit papano. Pero noong gabing yun, parang mas madilim kaysa dati. Parang masyadong tahimik. Sa gitna ng park, nandun ang lumang rebulto. Isang lalaking bato. Nakatayo. Nakatungo ang ulo. Matagal na raw yun dun. Sabi ng matatanda, walang pangalan. Basta andun lang at parang may binabantayan. Habang papalapit ako, napansin kong biglang lumamig ang hangin. Hindi simpleng lamig, parang may dumaan sa likod ko. Huminto ako sandali, tumingin sa paligid. Wala namang tao. Nagpatuloy ako. Pagdaan ko sa gilid ng rebulto, napatingin ako sa lupa. Nandun ang anino ko. At may isa pa, mas mahaba at hindi tugma sa galaw ko. Huminto ako, huminto rin ang anino ko. Pero ang isa, gumalaw pa ng kalahating segundo. Dahan-dahan akong lumingon. Walang tao. Tumibok ng malakas ang dibdib ko. Pinilit kong maglakad ng mabilis, pero ramdam ko may sumusunod. Hindi ko naririnig ang yabag,
Pero ramdam ko ang bigat ng presensya sa likod ko. Pagdaan ko mismo sa likod ng rebulto, namatay ang lahat ng ilaw ng park. Biglang dilim. May bumulong sa tenga ko. Sandali lang. Palit lang. May humawak sa balikat ko. Hindi kamay ng tao. Parang malamig. Masyadong mabigat. Sumigaw ako at tumakbo. Hindi ko alam kung saan. Basta palabas. Nang makalabas ako ng park, biglang bumalik ang ingay. Mga sasakyan, ilaw ng poste, at may mga tao na. Akala ko tapos na. Pagdating ko sa bahay, hindi ako nakatulog. Nanginginig pa rin ang katawan ko. Nung umaga, tinignan ko ang sarili ko sa salamin. Normal naman. Hanggang sa napansin ko ang kakaiba. Pag tumapat ako sa ilaw, wala akong anino. Sinubukan ko ulit. Lumabas ako sa araw. Wala pa rin. Parang hindi na ako dinidikitan ng liwanag. Kinabukasan, may balita. May isang bata raw na nawala sa park. Huling nakita, malapit sa rebulto. Hindi ko alam kung bakit nawala ang anino ko nung umaga. Pero pagsapit ng gabi, nang matulog ako at nang magising, meron na ulit. Pero hindi ko na inisip yun. Ang importante sa akin ay nakauwi ako ng ligtas noong gabi na napadaan ako sa park. Ako po si Arnel, taga Novaliches. Hindi ako makatulog noong gabing yun. Mainit, tahimik, at may kung anong bigat sa dibdib ko na hindi ko maipaliwanag. Bandang 11:11 ng gabi, naisipan kong umakyat sa rooftop ng bahay namin para lang magpahangin. Tahimik sa taas, rinig ko lang ang mahinang ugong ng mga electric pan ng kapitbahay at tahol ng aso sa malayo. Tanaw ko ang mga magkakadikit na bubong ng mga kapitbahay. Puro yero at simento. May ilang antena at sampayan. Umupo ako malapit sa gilid. Pinapalamig ang mukha ko. Doon ko napansin na may kakaiba sa bubong ng kapitbahay. Sa una, akala ko anino lang. Baka pusa. Pero gumalaw. Dahan-dahan. Parang gumagapang. Tinignan ko ng maigi. Sa bubong ng bahay sa tapat, may nilalang na nakaupo. Nakahubad ang itaas na katawan. Maputla ang balat. Payat na payat. Nakayuko siya. Parang may inaamoy. At nang umangat ang ulo niya, namula ang mga mata. Hindi lang siya basta pula, kundi pulang-pula. Nakatingin siya sa kung saan. Pero hindi sa akin. Parang may hinahanap. Nang lamig ang buong katawan ko, hindi ako huminga. Hindi ako gumalaw. Pakiramdam ko, isang maling galaw lang at mapapansin niya ako. Pero hindi. Dahan-dahan akong umatras. Hindi gumagawa ng ingay. Nang makalayo ako ng kaunti, saka ako biglang tumakbo pababa na hagdan. Halos madulas ako sa takot. Pagdating ko sa kwarto, isinara ko ang pinto at nagtalokbong ng kumot. Hindi ko na binalikan ng rooftop. Pinilit kong matulog. Kahit paulit-ulit sa isip ko ang mapulang mata at hubad na anino sa bubong. Sa uli, sa sobrang pagod at takot, nakatulog din ako. Kinabukasan, bandang umaga, narinig ko ang usapan ng mga kapitbahay sa labas. May buntis daw sa bahay na yun at may mga taong nagsabing may nakikitang kakaiba sa bubong tuwing gabi. Doon ko naramdaman ang lamig sa batok ko. Kaya pala may nilalang sa bubong na yon. At mas kinilabutan ako sa isang bagay. Kung hindi ako napansin noong gabing yun, ano ang hinahanap niya? Hindi na ako mapalagay buong araw. Simula nang marinig ko ang usapan ng mga kapitbahay tungkol sa buntis sa bahay na yun, paulit-ulit bumabalik sa isip ko ang itsura ng nilalang sa bubong. Hubad, payat at may mapupulang mata.
Pilit ko kinumbinsi ang sarili na baka tao lang, baka lasing, baka imahinasyon ko lang dahil sa puyat. Pero may kutob akong hindi normal ang nakita ko. Pagsapit ng gabi, mas maaga akong natulog. Ayokong umakyat ulit sa rooftop. Ayokong makita uli yun. Pero bandang 2:00 ng madaling araw, bigla ako nagising. May narinig akong kaluskos sa bubong. Hindi malakas, parang kuko na kumikiskis sa yero. Nanginig ang buong katawan ko. Gusto kong baliwalain pero mas lumakas ang tunog. Sinilip ko ang bintana. Mula sa pwesto ko, kita ko ang bubong ng kapitbahay. At doon ko siya muling nakita. Nakatayo na ang nilalang. Mas malinaw na ngayon. Hindi na siya mukhang tao. Mahaba ang mga braso. Masyadong payat ang katawan. At ang ulo niya, parang bahagyang nakayuko kahit nakatingin sa paligid. Biglang umalingaw-ngaw ang iyak ng babae mula sa bahay na yun. Mahina lang pero sapat para manindig ang balahibo ko. Doon gumalaw ang nilalang. Mabilis, halos gumapang sa yero. Papalapit sa direksyon ng bintana ng buntis. Doon ko naintindihan kung bakit ako hindi niya pinapansin noong una. Hindi ako ang pakay niya. May biglang sumigaw sa kabilang bahay. Isang matandang babae. Maya-maya, may narinig akong kalabog. Parang may nahulog mula sa bubong. Pagtingin ko ulit, wala na ang nilalang. Kinabukasan, nagkalat ang balita sa amin. Dinala raw sa ospital ang buntis dahil bigla itong nanghina noong madaling araw. Mabuti na lang daw at may nakapansin na agad. May isang matandang kapitbahay ang nagkwento sa akin ng palihim. May umaaligid dyan gabi-gabi. Matagal na. Tumingin ka sa bubong, lalo na kapag may nagdadalang tao. Sabi niya. Simula noon, hindi na ako umakyat sa rooftop tuwing gabi. Kahit mainit, kahit hindi makatulog, mas pinili kong magtiis kaysa makita ulit ang nilalang na namumula ang mata. Hanggang dito na lang po ang kwento ko. Sana mapili at mapasama sa mga kwento ng PNT Stories. Salamat po. Ako si Mario, janitor sa isang BPO building. Ilang taon na akong naglilinis dito. Sanay na ako sa puyat, sa katahimikan at sa mga amoy na ayaw ng iba. Basura, panis na pagkain, normal na sa akin yun. Pero may ibang amoy na hindi ko malimutan. Sa rooftop, unang gabi ko yung naamoy. Bandang 10:00, paakyat pa lang ako ng hagdan, sumalubong na agad sa ilong ko. Matapang, mabigat, nakakasulasok, parang nabubulok. Pero hindi basta basura. Akala ko noong una, patay na pusa o daga. Bukas ko nilang lilinisin, sabi ko sa sarili ko. Pero kinabukasan, nandun pa rin ang amoy. Mas mabaho, mas malakas na. Araw-araw, tuwing ako ang naka-assign sa rooftop, parang mas lalo siyang kumakapit sa hangin. Kahit maglinis ako, kahit mag-spray ng disinfectant, hindi nawawala. Minsan pakiramdam ko, sumusunod pa siya sa akin habang nagwawalis. Isang gabi, may napansin akong kakaiba. Habang naglalakad ako sa koridor papunta sa hagdan, may nakita akong babae sa dulo. Naka-office attire. Mukhang galing night shift. Nakayuko, mabagal maglakad. Diretsong papunta sa hagdan paakyat ng rooftop. Napakunot noo ako. Bawal na ang umakyat ng ganong oras. Miss, sarado na po sa taas. Tawag ko. Hindi siya lumingon. Akala ko bingi lang o pagod, kaya sinundan ko. Pag-akyat ko ng hagdan, mas sumingaw ang amoy. Mas malala kaysa dati. Halos masuka ako.
Pagdating ko sa rooftop, malamig ang hangin. Tahimik, wala ring tao. Wala ang babae. Napatingin ako sa gilid. May exhaust fan, sirang paso at mga basura sa gilid. Doon ko napansin na parang mas madilim ang isang sulok kahit pare-pareho lang ang ilaw. At doon din ang gagaling ang pinakamabahong amoy. Bigla akong kinilabutan. Habang papalapit ako, parang bumigat ang dibdib ko. Parang may nakatingin sa akin. Parang may gustong magsabi ng isang bagay, pero hindi ko pa alam kung ano. Napahinto ako sa isang malaking tambak ng basura. Hindi pa yun nagagalaw ng ilang araw. At sa gilid ng paningin ko, may nakita akong refleksyon sa salamin ng pinto. Ang babae, nakatayo sa likod ko. Nang lingunin ko, wala na siya. Pero ang amoy, mas lalong lumakas. Hindi ako agad nakagalaw. Nakatayo lang ako sa harap ng basurahan. Hawak ang flashlight. Nanginginig ang kamay ko. Ang amoy, sobrang lapit na. Sobrang pumapasok na sa baga ko. Alam ko na sa loob-loob ko, hindi na ito hayop. Huminga ako ng malalim at dahan-dahang sinilip ang loob ng basurahan. Noong una, puro itim na garbage bag lang ang nakita ko. Tambak, mabigat, pero may isang bag na iba ang hugis. Hindi pantay, parang may braso o binti. Tinutok ko ang ilaw. Doon ko nakita ang buhok. Mahaba, basa, nakadikit sa gilid ng bag. Napaatras ako agad, napaupo sa sahig. Sumuka ako saglit sa gilid ng rooftop. Nanginginig ang buong katawan ko. Gusto kong tumakbo pababa, pero may kung anong pumipigil sa akin. Pag-angat ko ng tingin, nandun siya. Ang babae, nakatayo sa kabilang dulo ng rooftop. Hindi na siya mukhang normal na empleyado. Basa ang damit niya ng itim na mantsa. Maputla ang muka at ang mga mata niya puno ng pagod at sakit. Hindi siya nagsalita. Itinuro lang niya ang basurahan. Doon ko naintindihan. "Miss, sige, tutulungan kita," nanginginig kong sabi. Biglang nawala ang amoy. Parang humupa ang bigat sa hangin. At sa isang iglap, wala na rin siya. Tinawag ko agad ang supervisor ko at ang security. Hindi ko na tinakpan ng nakita ko. Hindi ko na rin inisip kung maniniwala sila. Pag-akyat ng pulis, doon nila tuluyang binuksan ang basurahan. Tama ang hinala ko. Bangkay ng babae. Isang empleyado ng BPO sa building na ilang araw nang nawawala. As a record daw na huli siya nakita nung nag-overtime siya. Doon nagsimula ang investigasyon. Habang iniimbestigahan, tinanong nila ako kung may napansin daw ba akong kakaiba. Sinabi ko lahat, ang amoy, ang babaeng nakikita ko tuwing gabi, ang pagturo niya sa basurahan. Hindi sila tumawa. Sa halip, mas lalong naging seryoso ang mga pulis. Lumabas sa CCTV na huling kasama ng babae, ang manager niya. Isang lalaking mataas ang posisyon, kilala sa building. Lumabas din na may alitan daw, pressure sa trabaho, personal na galit, at may mga banta raw noon. Hindi nagtagal, inaresto ang manager. Sa investigasyon, umamin din siya. Doon niya itinapon ang bangkay. Akala niya walang makakapansin. Akala niya walang makakaamoy. Pero mali siya. Nakulong ang manager. Habang buhay na konsensya at rehas ang kapalit. Pagkatapos nun, bumalik ako sa rooftop. Ilang araw ang lumipas. Tahimik pa rin pero wala na ang amoy. Magaan na ang hangin. At matapos yun, makapaglinis ako roon ng hindi nanginginig. Hindi ko na muling nakita ang babae. Pero alam ko, hindi siya nagpakita para manakot. Nagpakita siya para makahanap ng hustisya.
Tahimik ang building ng BPO tuwing 2:00 ng madaling araw. Patay ang karamihan ng ilaw. Iilan lang ang naka-on sa bawat palapag. Sanay na si Ronnie, isang security guard na ilang taon ang naka-assign doon. Para sa kanya, normal na lang ang antok, ang lamig ng hangin at ang katahimikan na minsan parang may bigat. Noong gabing yon, routine lang ang rubing niya. Hawak ang flashlight at logbook. Isa-isang chinecheck ang bawat floor. Wala namang kakaiba. Hanggang makarating siya sa may hagdan paakyat ng rooftop. Habang papalapit siya, may narinig siyang yapak. Mabilis, maliit. Pag-ikot niya ng ilaw, may batang lalaki na tumakbo paakyat ng hagdan. Mukhang mga 6 o 7 taong gulang. Nakatsinelas at may suot na lumang t-shirt. "Noy, bawal dito," sabi ni Ronnie. Akala niya may batang nakalusot papasok. Baka anak ng empleyado. Hindi yun imposible. May mga ina na walang mapag-iwanan ng anak. Tumakbo ang bata paakyat. Hindi lumingon. Parang takot o galit. Dali-daling sinundan ni Ronnie. Habang paakyat siya, napansin niyang walang tunog ang takbo ng bata. Siya, hingalin na. Rinig na rinig ang sariling yapak pero ang bata, wala. Tahimik. Pagdating nila sa rooftop, malamig ang hangin. Malawak ang lugar. May railing sa gilid. Tanaw ang buong syudad. Nakatayo ang bata sa may dulo, malapit sa gilid. "Uy, delikado dyan!" Sigaw ni Ronnie habang papalapit. Pagharap ng bata sa kanya, doon siya kinabahan. Maputla ito, walang bakas ng takot, pero ang mga mata parang puno ng lungkot at galit. "Bumaba ka na. Hanapin natin nanay mo," mahinahon niyang sabi. Ngumiti ang bata. Isang ngiting parang matagal nang may hinanakit. Bigla itong tumakbo papunta sa railing. "Wag!" sabi ni Ronnie. Sa harap mismo ng mga mata niya, tumalo ng bata. Napamura si Ronnie at tumakbo papunta sa gilid. Nanginginig ang mga kamay niya habang sinisilip ang baba. Inaasahan niyang may makikita, kahit anong bakas, kahit dugo, kahit katawan. Pero wala. Tahimik ang baba. Walang katawan, walang bakas ng pagkahulog, parang wala nangyari. Napaatras siya, nanginginig, pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Tinawag niya agad sa radyo ang kapwa niya guard. Nag-report ng insidente. Ilang minuto lang, umakyat ang mga kasama niya. "Anong bata?" tanong ng isa. "Wala kaming nakita. Walang pwedeng mahulog dyan na hindi napapansin," sabi ng isa pa. Kinabukasan, hindi matahimik si Ronnie. Dala-dala niya ang itsura ng bata. Ang ngiti nito bago tumalon. Hindi siya mapakali kaya kinausap niya ang isang matandang guard na matagal na raw sa building. Pagkwento niya ng nangyari, biglang tumahimik ang matanda. "Alam mo ba, may nangyari dyan dati." Kwento ng matandang guard na ilang taon na ang nakalipas. May empleyadong babae na night shift. Isinama niya ang anak niya sa trabaho dahil walang mapag-iwanan. Hindi napansin ng mga guard noon na nakapasok ang bata hanggang sa huli na. Gabi rin yun, umakyat daw ang bata sa rooftop. May narinig daw na iyak noon. Galit ang bata sa nanay niya dahil hindi binili ang gusto niyang laruan. Sa murang isip, sumama ang loob at sa gitna ng galit at tampo, tumalo ng bata. Simula noon, may mga guard na raw na nakakakita ng bata na tumatakbo paakyat ng hagdan tuwing madaling araw. Pero hindi lahat. Kadalasan, yung mag-isa lang. Napaupo si Ronnie, nanlamig ang buong katawan niya. Kung ganun, kaluluwa na lang pala ang nakita ko. Mahinang sabi niya.
Tumango ang matandang guard. Simula noon, tuwing 2:00 ng madaling araw, iniiwasan na ni Ronnie ang rooftop. Matagal ng plano ni Lance na puntahan ang rooftop ng isang kilalang mall sa Quezon City. Sikat kasi yun sa social media. Ang daming cafe sa taas, puro glass wall, may mga halaman at garden. Tapos kita ang city lights paggabi. Perfect daw pang kape, pang relax, pang picture. Isang Biyernes ng gabi, bandang 7 PM, natuloy din siya. Galing trabaho, pagod, gusto lang magpalamig ng ulo. Pag-akyat niya sa rooftop, agad niyang naamoy ang kape. May mga taong nagkukwentuhan, may mga magjowa na nagpipicture, may barkadang nagtatawanan. Normal lang lahat, pero may mga sulok na medyo dim dahil sa mga halaman at puno. Umorder siya ng kape at umupo sa isang mesa malapit sa railing kung saan tanaw ang buong QC. Habang iniintay ang order, napansin niyang malamig ang hangin, ibang klaseng lamig. Akala niya dahil lang sa pagod. Habang iniikot niya ang tingin niya, doon niya nakita sa bandang garden area sa pagitan ng mga halaman, may isang babaeng nakaputi. Mahaba ang buhok, diretso hanggang bewang. Nakatalikod ito, nakatayo lang, hindi gumagalaw. Akala ni Lance nung una, isa lang na nagpipicture. Uso naman yun sa rooftop. Pero may kakaiba. Hindi ito humahawak ng cellphone. Hindi rin gumagalaw kahit may dumaraang tao sa tabi niya. Tinignan ni Lance ang mga taong dumadaan malapit doon. Wala man lang reaksyon, walang tumitingin, wala ring umiiwas. Parang siya lang ang nakakakita. Kinabahan siya. Sinubukan niyang alisin ang tingin. Uminom ng tubig, kumurap ng ilang beses. Pero nang tumingin ulit siya, nakaharap na ang babae sa kanya. Nanlambot ang katawan ni Lance. Maputla ang muka. Sobrang puti, parang walang dugo. Walang ekspresyon ang muka. Pero ang mga mata, diretso sa kanya. Hindi kumukurap. Hindi rin gumagalaw ang dibdib. Parang hindi humihinga. Biglang bumigat ang paligid. Yung ingay ng mga tao, parang unti-unting nawala sa pandinig niya. Ang naririnig na lang niya ay ang tibok ng puso niya. Dahan-dahang naglakad ang babae, papalapit. Hindi siya naglalakad ng normal. Parang lumulutang ang paa sa sahig. Walang tunog, wala ring yabag. Gusto sanang sumigaw ni Lance, humingi ng tulong pero hindi siya makapagsalita. Tumingin siya sa kabilang mesa. May mga taong nagkakape, nagtatawanan, pero ni isa, hindi napapansin ang papalapit na babae. Nang halos 1 metro na lang ang layo, huminto ang babae. Doon niya napansin, wala itong anino kahit maliwanag ang ilaw. Biglang yumuko ang babae at sa mahinang boses, bumulong. "Huwag ka nang tumuloy." Tumayo siya bigla, natumba ang upuan. Tumapon ng tubig sa mesa. Napatingin sa kanya ang mga tao. Nagtataka. Paglingon niya sa garden, wala na ang babae. Parang wala nangyari. Hindi niya na hinintay ang kape. Mabilis siyang bumaba ng mall. Nanginginig ang kamay. Halos takbo ang lakad. Paglabas niya, doon niya na lang napansin na basang-basa ng pawis ang likod niya kahit malamig ang gabi. Pagdating niya sa bahay, hindi siya agad nakatulog. Paulit-ulit sa isip niya ang mukha ng babae, ang mga mata at ang boses. Kinabukasan, kuwento niya sa kaibigan niya ang nangyari. Tinawanan lang siya. "Seryoso?
Ang daming tao dun ah. Baka guni-guni mo lang. Pero ilang araw ang lumipas, may nabasa siyang post sa isang forum. May nagtanong, may nakaranas na ba ng kakaiba sa rooftop ng mall na yun? May nakakita raw minsan ng babaeng nakaputi sa garden area. Doon siya natakot ng sobra. Hindi na muling bumalik silan sa rooftop na yon. At tuwing dadaan siya sa mall na yon paggabi, kahit sa labas lang, iniiwasan niya ng tumingin sa itaas.